Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa nga sa pinakasikat na kasabihan ay ang love is blind. Ang isang tao ay nagmamahal ng bulag-bulagan sa totoong pagkatao ng kanilang minamahal. Ang taong umiibig ng bulag-bulagan ay nakikita lang ang magaganda at positibong ugali ng taong kanyang minamahal. Pero ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang taong iyong minamahal ay dalawa kayong pinagsasabay? Ganyan ang naging kapalaran ng isang babaeng nagmahal mula Amerika. Ang pagkatuklas. January 15, 2000, sa kahabaan ng maalikabok na disyerto ng Nevada, dalawang minero ang may nakita na kakaibang bagay sa isang parte ng daan. Nilapitan nila ito at laking gulat nilang isang labi ng babae ang kanilang natagpuan. Nakilala ang babae bilang si Alice. Bukod doon, may mga peking pera na nakapalibot din sa labi ni Alice. Bakit kaya sinapit ni Alice ang malagim na krimen na ito? Ano ang kaugnayan ng peking pera sa kanyang pagkawala? Ang labing nakita ng mga minero ay kinilalang si Alice Sin, 21 years old na mula China. Siya ay ipinanganak ng March 4, 1978. Bata pa lang si Alice nang dalhin siya ng kanyang mga magulang sa Amerika. Sa Amerika ay nag-aral si Alice sa University of California at kumuha ng kursong management. Habang siya ay estudyante pa lang, nakilala ni Alice ang kanyang lalaking mamahalin. Ang lalaki ay kinilalang si Raymond Wong, 28 years old. Nagmula si Raymond sa Hong Kong at nang siya ay teenager, nag-migrate ang kanyang buong pamilya sa Amerika. Maganda ang buhay ni Raymond at nakapagpundar na nga siya ng mga bahay sa Amerika. Nagtatrabaho siya bilang isang tech consultant. Naging mabuting magkaibigan sina Alice at Raymond. Nagustuhan ni Alice ang pagiging matalinong lalaki ni Raymond. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon na nga ng pagtingin sa isa't isa ang dalawa at nagsimula na ang kanilang relationship. Taong 1997, nang mabuntis si Alice, anak nila ni Raymond. Dahil dito, nag-live-in ang dalawa sa bahay ng mga magulang ni Alice. Masayang-masaya si Alice dahil sa nagiging takbo ng kanyang relasyon kay Raymond. Mahal na mahal niya ang kanyang boyfriend. Nagpapasaya din kay Alice na nakikita niyang unti-unting nabubuo ang kanyang pamilya. Subalit walang idea si Alice na may ginagawa palang kakaiba si Raymond. Palihim kasing nakipagbalikan si Raymond sa ex-girlfriend nito na si Jessica Tan. Unang nakilala ni Raymond si Jessica kaysa kay Alice at ilang beses silang nagkahiwalay pero muling nagkakabalikan. Hanggang sa isang araw, nakita na lang ni Alice si Raymond na kasama si Jessica na parang nagdi-date. Pag uwi ni Raymond ng bahay, kinompronta siya ni Alice tungkol sa kanyang nakita. Agad namang inamin ng lalaki na may iba nga siyang karelasyon. Wala namang nagawa noon si Alice dahil gusto niya na magkaroon ng isang buong pamilya ang kanyang anak at hindi sila maghiwalay ni Raymond. At ang masakit pa noon, buntis na pala pareho sina Alice at Jessica. Kahit na galit si Alice, hinayaan na lang niya si Raymond na magkaroon ng ibang babae basta sa kanya uuwi ang lalaki. Makalipas ang ilang buwan, isinilang na nga ni Alice ang anak niya kay Raymond. Ang galit sa puso ni Alice ay napalitan ng pagmamahal para sa kanyang anak. Ibinuhos na lang ni Alice ang atensyon niya sa pag-aalaga ng bata habang siya ay nagpapatuloy sa pag-aaral. Sa kabilang banda naman, sinabi na din ni Raymond kay Jessica ang tungkol kay Alice. Inamin niya na din dito na dalawa silang babae sa kanyang buhay. Hindi naman makapaniwala si Jessica na pinagsasabay sila ni Raymond. Labis din ang naging galit ni Jessica kay Alice dahil ayon sa kanya, siya naman ang nauna kaya walang karapatan si Alice na maghabol pa kay Raymond. Sinulatan naman ni Alice si Raymond para sabihin gusto niyang ayusin ang kanilang pamilya.
Sana daw ay manatili na lang si Raymond sa piling ni Alice para pareho nilang mapalaki ang kanilang mga anak. Ilang buwan nagpatuloy ang setup na 2 babae ang inuuwian ni Raymond. Minsan ay sa bahay ni Alice siya umuwi o minsan naman ay umuwi siya sa bahay na ibinigay niya kay Jessica. Parehong minahal ng 2 babae ang iisang lalaki. Subalit sa huli, parang mas pinili ni Raymond si Jessica. October 1999, nalaman ni Raymond na may kinuha palang insurance si Alice na siya ang benepisyaryo. Ang insurance ay nagkakahalaga ng $2 million o 110 million pesos. At dahil sa kanyang nalaman, isang masamang plano ang binuo ni Raymond laban kay Alice. Para makuha ang malaking pera at tuluyan na silang magsama ni Jessica, binalak ni Raymond na patayin si Alice. Sinabi ni Raymond ang balak niya kay Jessica at sinabihan niya ito na sumunod na lang kung ano ang kanyang ipagagawa. Pumayag naman si Jessica, lalo na't sinabi ni Raymond na pagkatapos nilang magawa ang kanilang gagawin, mawawala na sa buhay nila si Alice. At dahil ito ang pinakakaasam-asam ni Jessica, pumayag siya sa kagustuhan ni Raymond. Subalit hindi niya inakala ang ipagagawa ni Raymond. Hindi sinabi ni Raymond kay Jessica na balak niyang patayin si Alice. Ang pangyayari. November 18, 1999, sakay ng kanyang sasakyan, nagpunta sa bahay ni Jessica si Raymond para sunduin ito. Sumunod naman pinuntahan ng 2 si Alice. Nung una ay hindi pa nga pumayag si Alice na makasama sa loob ng isang kotse ang kanyang karibal. Subalit sa hindi malamang dahilan, napapayag ni Raymond na sumama sa kanya ang kanyang girlfriend matapos nitong sabihin kay Alice na may gagawin sila at ang resulta nun ay tuluyan ng mawawala sa buhay nila si Jessica. Lingid sa kaalaman naman ni Alice, siya pala ang totoong target ng kanyang boyfriend. Habang nasa likod ng kotse si Jessica, nagtatalo sa unahan ng kotse sina Raymond at Alice. Maya-maya pa, huminto na si Raymond sa isang liblib na parte ng disyerto. Pinababa ni Raymond si Alice habang sinasabi niya kay Jessica na manatili lang sa loob ng kotse. Patuloy pa din ang pagtatalo ni Raymond at Alice. Nagagalit si Alice dahil gusto niyang iwanan ng tuluyan ni Raymond si Jessica. Tila naririndi na ang lalaki sa tuloy-tuloy na pagsasalita ng kanyang girlfriend. Maya-maya pa, binuksan na ni Raymond ang likod ng kotse at kinuha ang isang baril. At walang kaabog-abog, binaril ni Raymond si Alice. Sumunod ay pinalabas ni Raymond si Jessica sa kotse at pinilit na barilin si Alice. Tinakot ni Raymond si Jessica na kung hindi siya susunod ay siya naman ang isusunod nito. Walang nagawa si Jessica at inilayo niya ang tingin kay Alice at ginawa ang pinagagawa ni Raymond. Matapos niyang barilin si Alice, bumalik ng kotse si Jessica habang nanatili naman si Raymond sa labas ng kotse kasama ang wala ng buhay na si Alice. May iba pang ginawa si Raymond sa labi ni Alice at sinabuyan ang babae ng mga pekeng pera na may nakasulat na 3 letra. Ginawa ito ni Raymond para iba ang pagbintangan na pumatay kay Alice. Matapos nito, umuwi na si Raymond at ang takot na takot noon na si Jessica. Ang pagkawala. November 22, 1999, tumawag sa mga pulis si Raymond. Nireport niya sa mga ito na nawawala si Alice. Umaga daw nang umalis si Alice papuntang eskwelahan, ngunit umabot na ng gabi ay hindi na ito nakauwi. Agad namang nagsimula ng paghahanap at investigasyon ang mga pulis para hanapin ang nawawalang nanay. Kinausap ng mga pulis ang mga malalapit na tao kay Alice. Ayon sa mga kaibigan nito, mahal na mahal ni Alice ang kanyang anak kaya wala silang naisip na dahilan kung bakit iiwan nito ang kanyang anak.
November 23, 1999, nakita ng mga pulis ang abandonadong kotse ni Alice sa parking lot ng isang mall. Nalaman ng mga pulis na may insurance pala si Alice na ang benepisyaryo ay si Raymond na kanyang boyfriend pa lamang. Nakuha din nila ang impormasyon na may ibang babaeng karelasyon si Raymond habang girlfriend niya si Alice. Dahil sa mga impormasyon na ito, nabuo ang hinala ng mga pulis na malaki ang tsansang may kinalaman si Raymond sa pagkawala ni Alice. Pinuntahan ng mga pulis ang mga lugar na madalas puntahan ni Alice pero hindi nila doon nakita ang babae. Ilang araw pa ang dumaan, hindi pa din nahanap ng mga pulis si Alice. Minomonitor naman ng mga pulis ang galaw ni Raymond. Napansin nila na lumipat na pala si Jessica sa isang bahay ni Raymond. Lahat naman ng gamit ni Alice ay inalis na ni Raymond sa loob ng bahay at tinambak ito sa basurahan. Doon na tuloy napaisip ang mga pulis na kahinahinala ang ginawang ito ni Raymond at naniniwala silang hindi sinabi ng lalaki ang lahat ng tungkol sa pagkawala ni Alice. November 29, 1999, dinala ng mga pulis si Raymond sa police station para siya ay questionin. Ayon kay Raymond, wala siyang itinatago sa mga pulis. Pumayag din siyang sumailalim sa isang lie detector test. Subalit, marami sa mga tanong sa kanya ay lumalabas na siya ay nagsisinungaling. Alam ng mga pulis na hindi sapat ang lie detector test para arestuhin si Raymond. Kaya naman walang naging usad ang kaso ng ilang linggo. Nagkaroon na lang ng update ang kaso matapos ang 2 buwan. January 15, 2000, nang matagpuan na nga ang labi ni Alice. Labis na nalungkot ang mga magulang ni Alice sa kanyang pagkawala. Ayon sa nanay niyang si Ling, nag-iisang anak lang nila si Alice at hindi nila matanggap ang pagkamatay nito. Napakabata pa ni Alice para siya ay mawala lalo na at may naiwan siyang anak. Ang investigasyon. Sa pagsasaliksik ng mga pulis, matagal na palang patay si Alice at halos 2 buwan na ang lumipas nang iniwan ang kanyang labi sa disyerto. Nakuha din nila sa lugar ang mga pekeng pera na may nakasulat na 3 letra. Ang mga letra na ito ay kumakatawan sa grupo ng white supremacists. Ang mga grupo na ito ay naniniwala na ang lahing puti ay likas na nakahihigit kaysa sa ibang mga lahi. Kaya isa ito sa mga anggulo na tiningnan ng mga pulis. Paniwala nila, si Alice ay inatake at pinatay dahil siya ay hindi Amerikano. Lumabas naman sa autopsy report na tama ng baril ang ikinamatay ni Alice. Bukod doon, napakarami nitong tinamong mga pinsala. Base sa mga eksperto, posibleng inatake si Alice na mga mababangis na hayop nang iniwan ang labi niya sa gitna ng disyerto. Bukod doon, sa kasamang palad, nakumpirma pa ng mga espesyalista na 4 na buwan nang buntis si Alice nang siya ay patayin. Dahil sa kakilakilabot na detalye ng kanyang pagkamatay, lalong naghinala ang mga pulis kung sino ang may gawa nun kay Alice. Walang iba kundi ang boyfriend niyang si Raymond. Binalikan ng mga pulis ang disyerto at may in-interview silang witnesses na nagsasabing nakita nila si Alice at Raymond sa loob ng isang sasakyan. May isa pa daw na sakay ang kotse sa loob pero hindi nila sigurado kung sino ito. At ng January 18, nakakuha ng warrant of arrest ang mga pulis sa bahay ni Raymond. Sa laptop nito, natagpuan nila ang napakaraming videos ng mga babae at dalagitan na sinasaktan. Dahil sa mga ito, inaresto si Raymond para sa kasong felony violations. Pero wala silang nakuhang ebidensya laban kay Raymond na siya ang pumatay kay Alice. At bago pa man magkaroon ng linaw ang kaso ni Alice, tumakas na ng bansa si Raymond. Tumakas si Raymond sa China matapos nitong makalaya dahil sa mga violations na ito. Mahigit 3 taong nagtago si Raymond sa China habang patuloy pa din sa pag-iimbestiga ang mga pulis kung sino talaga ang pumaslang kay Alice. Kahit na ganon, malakas pa rin ang hinala nila na si Raymond ang suspect na kanilang hinahanap.
Sa halos isang dekada, hindi naresolba ang kaso ng pagpatay kay Alice. Subalit dahil sa sariling pagkakamali ni Raymond, nagkaroon ng panibagong pag-asa ang kaso ni Alice. Natuklasan ng mga pulis sa Amerika na nilapitan pala ni Raymond ang CIA at FBI sa Beijing, China. Ito ay para alukin ang ahensya na siya ay magtatrabaho sa kanila bilang isang spy o spiya sa Amerika. Ibig sabihin, plano ni Raymond maging espiya para lang makabalik siya sa Amerika at hindi hulihin ng mga pulis. At dahil dito, isang plano ang isinagawa ng mga pulis. Magkukunwari ang ahensya na tinanggap nila ang alok ni Raymond para bumalik ito sa Amerika at siya ay madakip na. At para magkaroon ng matibay na ebidensya, nilapitan ng mga pulis ang dating girlfriend ni Raymond na si Jessica. Ilang araw, kinulit-kulit ng mga pulis si Jessica para sabihin ang kanyang nalalaman. Matapos ang isang linggo, nagsalita na si Jessica. Inamin ni Jessica na si Raymond nga ang pumatay kay Alice at niloko niya ito para lang sumama si Alice. Kwento ni Jessica, nagsinungaling si Raymond kay Alice. Sinabi niya kay Alice na ang papatayin nila ng araw na iyon ay si Jessica. Ilang beses umanong binaril ni Raymond si Alice at pinilit din siya nito na barilin ang kanyang karibal. At dahil sa takot para sa kanyang buhay, wala siyang nagawa kundi sumunod lang kay Raymond. Para naman sa mga peking pera na may inisyal ng ilang grupo, naisip ng mga pulis na paraan lang ito ni Raymond para ilihis sila sa investigasyon. Nalaman kasi nila na nagsisend ng peking email si Raymond sa mga news groups. Ayon sa email, ang ilang grupo ay ang responsable sa pagkamatay ni Alice. Subalit, hindi naman ito totoo. Muling binuksan ng mga pulis ang laptop ni Raymond at nakita nilang nag-search ito ng direksyon sa pagpunta sa disyerto kung saan natagpuan ang labi ni Alice. Nalaman din nila na may kausap ang lalaki sa mga tindahan ng baril at sinearch na din ang impormasyon tungkol sa grupo na pinalabas ng pumatay sa kanyang girlfriend. April 27, 2011, nang bumalik na si Raymond sa Amerika. Gumamit siya ng peking passport para hindi siya paghinalaan sa immigration. At laking gulat niya, hindi bagong trabaho ang bumungad sa kanya sa airport kundi mga posas. At sa wakas, naaresto na si Raymond para sa pagpatay niya kay Alice, ang ina ng kanyang mga anak. Siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial. Kinasuhan si Jessica ng conspiracy to murder at sa pre-trial pa lamang, nag-plead na siya ng guilty sa mga kaso laban sa kanya. Isinaalang-alang ng judge ang sakit sa puso ni Jessica kaya naman hinatulan siya ng 5 taong felony probation. May 2012, nagsimula ang trial ni Raymond. Hindi umamin ng guilty si Raymond sa kanyang mga kaso. Ayon sa kanya, hindi niya magagawang patayin ang nanay ng kanyang anak at ang babaeng pinakamamahal niya. Base sa kanyang abogado, puro circumstantial evidence lamang ang hawak ng prosecution laban sa kanyang kliyente. Pinakita naman sa korte ng prosecution ang pinakamatibay nilang ebidensya, ang pag-amin na ginawa ni Jessica. Ayon sa mga jury, hindi man lang nila nakitaan ng kahit katiting na pagsisisi si Raymond. Napakasama umano nito at animoy taong walang kaluluwa. Matapos ang trial, napatunayan si Raymond na guilty sa kasong first-degree murder. Hinatulan si Raymond ng 50 years na pagkakulong para sa pagpatay niya kay Alice. Naging masaya ang mga magulang at kaibigan ni Alice dahil sa tinagal-tagal nabigyan na din ng katarungan ang pagkamatay ng babae. Para sa kanila, ito na ang closure na matagal nilang inaantay. Kung kayo ang tatanungin, ano kaya talaga ang totoong motibo ni Raymond sa krimen? Pera nga ba o dahil sa pag-ibig niya kay Jessica? Ikaw, ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang iyong taong pinakamamahal ay may iba pang minamahal? Iiwan mo ba o mag-i-stay ka sa relationship katulad na ang ginawa mo kay Alice?
Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!